isa pong napaka-basic feature at napakagandang significant feature po ng bagong RLA natin ngayon ay magkaroon po tayo ng mga sectoral representatives. Naunguna po riyan at very active po, very experienced po na kaibigan natin, and masalamat naman kay Governor Hatamat na bigyan po ng pagkataong makapagserbisyo. Isa pong napaka-active na citizen ng Lanao del Sur. Tagaling po siya ng Marawi, Marantao, Assemblywoman ang tawag po sa kanya. Mga kababayan, please welcome ang atin pong tinutukoy, si Assemblywoman Samira Gutok Tumawis. Good morning po, Assemblywoman. ARMM. Good morning po, Sir Ray. Assalamualaikum po sa lahat ng nakikinig, especially sa mga youth volunteers natin across Cotabato and Maguindanao. Opo, sa mga nakarang session po nagmarka po si Samira, sabi nila. And in fact, natutuwa po sila na for the first time po nabigyan po ng kahalaga ang mga kababaihan. Una-una po, inyong itinayo doon sa session hall, yung pong pag-denounce doon po sa ginawa nilang kabastusan na sa front page pa po ng isang newspaper, National Daily po natin, para pong hinahamak at ginagawa pong security risk ang isa pong babaeng nakahijab. Ano po ito? Yes, Sir Ray. Actually, naging collective consensus building na rin na ginagawa ng itong tinatawag nating Reform RLA Batch ng 7th RLA Assembly. Opo. Mga 16 members po kami ng newcomers dito sa bagong RLA ng 7th Batch. Karamihan na po rin kasama sa civil society at alam naman natin since 9/11 and even prior to 9/11, yung paranoia, yung takot, yung threat factor, yung misconception against minority Muslims, not just in the United States, the Philippines, but across other areas where we are, minorities, nangyayari po. So, media is a very big factor in actually peacemaking, and we're just kind of reminding our media friends na they could build or destroy peace, no? So, sayang yung mga gains natin in media work, in peace journalism, kung nangyayari po yung napaka-reckless labeling na tanong lang naman sabi ng Inquirer security risk, but in itself it has its loaded implications na ang babaeng naka-item ay nakakatakot. Matanong po namin kayo, Madam Samira, nasabi nga nila is bago itong women's sector na ito. Of course, bago yan for 22 years. And kung tutusin po mga kababayan, almost sabihin natin, let's assume 50% of our constituency ay babae. So, Madam Samira is actually representing them. It's a big part or sabihin natin na portion of our population. No? Ano po daw ba yung mga priority, sabihin natin, bills o priority moves po ninyo na may kinalaman po sa mga kababayan na inyo pong isusulong maliban po sa pagsasabi na pakaiksi lamang ng panahon ngayon? That's true po, Sir Ray. We're looking at the strengthening of the implementation of the Gender and Development Code. Yung GAD at provided naman sa local government code at 20% of development funds, 5% ng 20% ng ating IRA, bawat mayor, bawat isang municipality ay dapat nilalaan po sa mga kababaihan, whether it be through a crisis center, through women as police force, So, ang daming mga dapat gawin po sa mga municipalities. So, dapat sana yung GAD ay ini-implement na. We also have the Armed Guard Code. So, strengthening lang naman po ang aking gustong makita na yung mga mayors dapat po na-recognize rin kung talagang ini-implement nila yung kanilang dapat gawin in implementing the GAD. Secondly, we're looking, Sir Ray, at the localization then of the Women Security and Peace National Action Plan, which is by international commitments natin. This is a participation of women in peacekeeping, peace operations, and peace talks. So we're looking at ARMM to be at forefront then, especially that we are in conflict-affected areas in Maguindanao, Western Islands, sa Sulpa, and even in Lanao. So localization po ng women, peace, and security. This is the United Nations Security Resolution 1325. And of course, itong coming enrollment, Sir Ray, hindi naman siguro more of a bill, but more of expressing concern for the women in the education sector, so that ang mga teachers natin, which is the dominant sector po sa ARMM, 22,000 of our more than almost of the workforce sa ARMM, almost 30,000 employees is in the education sector. At karamihan din ng teachers ay kababaihan, and sometimes yung kanilang
multiple burden as being mothers and being the caretaker of the house, hindi nabibigyan ng pansin ng ating education department in terms of burden, no? So sometimes Opo. kailangan pumila pa, kunyari itong sweldo natin, we hope na talaga namang ATM na. Dapat i-assert na po ng ating ARML government na ATM na pa talaga, no sir? Ang hirap na nagpumipila po na dapat yung oras niya ay nasa anak niya, 5 anak, 10 anak ay nakapila pa rin doon sa bangko dahil sa ito nga hindi natin sigurado or sa pag-pick up sa sweldo, no, kung cheque. Alam natin nakalalaunch lang po sa Davao, last week po, itong ating tinatawag na Armed Helps. Nauna po rin yung word na health. Sa helps is an acronym, health, education, livelihood, political reform and good governance, then synergy. Ang nakikita po natin is yung health po, hindi po natin nabibigyan masyado ng focus, lalo na po sa ating mga kababaihan. Being a mother, being a wife, being a master of the households. Ano po ang inyong mga pananaw dito, ang mga sinusulong po ninyo, sabihin natin na mga moves po ninyo para po may bigyang emphasis po ito sa regional, dito po sa atin sa Autonomous Region? Yes, sir. Basic service delivery is number one agenda ng dapat hindi lang 8 members of the yung 8 women members. But even the 27 talaga, the whole 27 RNA at itong reform RNA, health, education, and all the basic service institutions that should be prioritized kasi nga yung devolution pa ng services natin po, di ba, Sir Ray? Kulang pa. Lahat natin hinihingi pa sa DBM, hinihingi natin sa Kongreso ang pera. So if we're gonna prepare, sabi nga ni na Armed Governor ay i-prepare pa yung 2013 priorities for the budget, no? For next year, i-depensa natin. Dapat po naman ang national government will continue and will support us in our call to prioritize basic service delivery. Yes, alam natin, Madam Assemblywoman, no? Alam po natin ang una pong tinatalakay niyo, marching order pa yata ito ni Pinoy, yung pong mag-introduce ng amendment po sa ating Organic Act, sa ating pong Expanded Organic Act or the RA 9054. Ano po in particular, especially those that concerns the women, ang inyo pong posibleng ma-introduce na pagbabago po? Definitely, sir. We're looking at more provisions that would enhance participation by women. I understand there are already provisions on sino yung dapat na saktuhan ng bureaucracia, but it doesn't provide for percentages or quotas. So I think we're looking at more of explicit provisions that state women, no? Sabi nga sa decision points ng GAPH and MILF, meron po silang document on the 10 decision points. I think there's one line there that already political participation. Yung meaningful na yan po, 4 na oras daw diingkas po meaningful political participation women. So baka kailangan po rin more like the Constitution, Philippine Consti, that really provides for a provision specifically for the state support for women, baka sana rin sa ARMM Organic Act. Yes, alam natin na, Madam, na medyo gipit po na po tayo sa panahon and maybe in the coming days or coming edition po ng programang ito in length po ma-discuss natin I mean, live po kayo namin dito sa radio station sapagkat marami pong gusto makakilala sa inyo. Sabi ko maganda yan. Sabi ko dalaga ba yan? Sabi ko itanong nyo sa kanya. Yes, matagal na po natin yes, mga kababayan, matagal na po natin kilala at very active po siya. She's known also in arts. Marami na po na siya mga dokyo na ginawa at pinakinabangan po, hindi po lamang dito sa atin, sa pagpoprotect po ng atin pong mga kapakanan ng taga-autonomous region, in whole po, ng Mindanao po, no? Marami na po nagawa si Madam Samira. And maybe madidiscuss natin yan, Madam, pag maging live ka dito na guest namin sa radio station next time. Yes, definitely, sir. And I also support, for instance, yung strengthened employees organizations across the arm kasi nga po, nakikita natin as basic as closing allowance, as basic as your GSIS premiums and benefits, dapat ako major po yun. Kasi without good governance within the bureaucracy at yung mga rights and welfare na i-deliver po mismo sa empleyado, hindi sila po rin ganado na mag-deliver po sa maraming tao. So yun po mga kababayan, patikim lang po yun ni Madam Samira. Thank you very much po, Assemblywoman, and seeing
hope to see you soon, ano? And good luck po sa inyo pong mga endeavors, sa inyo pong mga plano for our women. Thank you very much po. Yes, sir. Please we're inviting everyone to check out our Facebook page para naman po kasi hindi pa ko televised yung aming on air yung ating RLA session. Sana po sa Facebook na lang po ay na-i-upload natin. So please check na lang po sa RLA. Mag-open po kami rin sa Facebook ng RLA page, hopefully. So, thank you very much po. Yun po mga kababayan. And the invitation goes that way. Sabi nga nila, hindi, sa high-tech na po tayo ngayon, hindi lamang po sa session hall na pakinggan ng ating mga assemblywoman at mga assemblymen. Guys, na po sa Facebook natin, ma-access na po niyo yun. And thank you very much po, Madam Samira Gutok Tumawis. Thank you, sir. And for all those Yun po at medyo malayo po.